Hindi kayo inopera ng ayuda. Kasi wala naman talaga kami pambigay na ayuda. Ang inyong pagpunta dito ay napakalaking bagay po para sa amin. Maraming salamat. Okay, thank you, sir. At kami po ay nagpapasalamat kay Attorney, Senator Attorney Raul Lambino sa kanyang pag-host sa amin dito. At sana po, huwag natin kalimutan suportahan yung kanyang anak na si Vice Governor Lambino at si Mayor Lambino. Si Ma'am Mayor Lambino. Mga kaibigan ko, may kunti lang ako ipapakausap sa inyo at papakiusap sa inyo. Alam po ninyo nangyari, di ba? Sino sa inyo ang hindi nasaktan nung pinilit na dalhin si Pangulong Duterte doon sa ibang bansa? Thank you so much. Sino sa inyo hindi nasaktan? Makakasa kayo hanggang Lahat tayo nasaktan. Hanggang last ngayon, break po talaga. lahat tayo nagluluksa. Support kami kay tatay. Alam ba ninyo, nandun ako sa Cotabato last week. Merong isang fighter ng Huli MILF. ang hininga mga kababayan. Fighter talaga, warrior ng MILF. Bungoto. Alam mo yung mga bungot-bungot na ganito? Lumapit sa akin. Anong sabi sa akin? Sir, pwede ba kitang mayakap? Tagang bakit kaya? Sige, halika. Niyakap niya ako. Pagyakap sa akin nung MILF, Ma'am Jen, sabay thank you. humagulgol ng gusto. Umiyak ng gusto. Thank you, ma'am. Sabi niya, sir, talagang Ayaw nila sabihin, Ma'am Rolinda. grabe ang ginawa nila Surprise kay daw po Tatay sabi, Digong. Ma'am Rolinda. Grabe talaga, sir. Kaya kita niyakap dahil I am hoping na sana maramdaman ni Pangulong Duterte through you yung aming hinagpis ngayon sa ginawang injustice sa kanya. You can just imagine kung paano yung kanyang mga karapatang pantao binayulate. Paano yung mga legal processes natin binaliwala. Kung paano inapak-apakan yung ating konstitusyon. Hindi sinunod para lang matapos yung kanilang pangangailangan na ibiyahe si Pangulong Duterte doon sa Dahig. Alam nyo kung sino kayo na masaya? Akala ng mga political opponents ng mga Duterte na masaya sila dahil sila'y nagtagumpay na dahan-dahan nilang i-delete, ma-erase ang mga Duterte sa political scene ng ating bansa. Akala nila sila'y nagtagumpay pero hindi nila alam na ang nasa likuran nitong lahat, ang masaya ay yung CPP, NPA, NDF. Sila pong nasa likuran nitong lahat na ito. Kaya, mga kaibigan ko, napakasakla ko ngayon kung nagagamitan na sila. Yung mga nakaupo sa power, ginagamit yung mga makakaliwa, at itong mga makakaliwa rin ay gagamitin ng ating gobyerno para guluhin ang ating bansa, para i-advance yung kanilang objective na agawin ang poder ng ating bansa at magiging komunista tayo. Yun po, sila ngayon ang tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Akala ng mga politiko, masaya sila, pero mas masaya ngayon yung CPP, NDF. Tingnan nyo, bumabalik na naman sila. Noon, dahil sa ating NTF, LCAC, dandahan na silang naubos. Kukunti na lang yan sila. Paubos na talaga. Pero ngayon, dandahang bumalik, lumalakas. Dahil naggamit sila ng mga taong nakaupo sa gobyerno. Lumakas ang loob. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Kagaya rin sa problema natin sa droga. Dandahang bumabalik ang droga ngayon. Why? Because ang pinapakinggan ng Quadcom, yung nag-imbestiga kuno sa droga, ay yung mga drug lord at saka mga drug lord protector. Yun ang ginawa nilang hero. At sino ang kanilang pinagkukulong? Yung mga pulis. Yung mga pulis na nagtatrabaho. Hanggang ngayon, si Colonel Grijaldo,
Ilang buwan na nakakulong pa rin sa kanilang contempt order. Walang kaso sa korte. Saan ang hustisya? Walang kaso sa korte hanggang ngayon, pero nakakulong pa rin yung tao. Samantala, yung mga konbiktado na sa korte na mga membro ng kaliwa, andyan pa ngayon, nakaupo pa sa Senado, sa Kongreso. O ano na mangyayari sa ating bansa dito ngayon? Hayaan lang ba natin na ganun? Hayaan natin na ganun? Hindi po. Ako, number one, ako hindi. Over my dead body. Dahil ako, tinyente pa ako, nakipaggiran ako dyan sa mga demonyo na yan. Marami akong taong namatay sa gira namin dyan laban sa mga CPP-NPA. Kaya hanggang ngayon, ako'y senador na. Ang aking laban ngayon ay nag-shift na. Noon, nung ako ay nasa gira pa, ang aming basihan ay yung body count. Kung ilan sa aming sundalo namatay o ilan sundalo sa NPA napatay namin. Kung ilang kampo ng NPA ang naubiran namin. Yan ang aming basihan. Pero ngayon, nakakatakot po ang basihan ngayon. Ang basihan natin ngayon ay kung gaano na kalawak ang kanilang infiltration sa ating government system. Kung gaano na kalalim ang kanilang napasok sa ating gobyerno. Yan ang bantayan natin, mga kaibigan ko. Bantayan natin yan. Because yan ang problema. Yan ang problema na malaki. Tingnan nyo, sino nagsusumikap na mabiyahe si Paulong Duterte? Ha? Hindi nyo alam kung sinong nasa likuran nito. Ganun ba ang gagawin natin sa tao na dinedicate niya yung kanyang buong buhay? Binigyan niya tayo ng matahimik na pamumuhay sa loob ng 6 years na kanyang pamumuno. Ganun ang gagawin natin after sa lahat ng ginawa natin sa kanya? Basta na lang natin siyang ipagkanulo sa mga dayuhan. Ganun ba tayo mga Pilipino? Ha? Alam nyo, nobody's perfect. Kung siya ay nagkakasala, dito natin litisin sa ating bansa. Ang ating mga korte ay nandyan, nagpapangsyon. Ang ating justice system ay nagpapangsyon. Dito sa Pangasinan, meron bang korte dito na sarado na hindi kayo makapag-file ng kaso? Kahit isa lang, sabihin niyo sa akin, meron ba? Wala. Open ang ating mga korte, nagpapangsyon ng lahat. Bakit doon nila pinail sa ICC? Dahil sa kadahilanan na yung sinasabi nila na 30,000 kuno na namatay at dinakapan lang ng maraming numero. Yun ay lahat na yun ay mga fake news. Meron mga totoo. Alam ko, ako naging chipente ako eh. May mga totoo dyan nangyayari. Pero hindi po natutulog ang ating hustisya na dyan gumagalaw. Pero bakit doon nila pinail? Dahil ang mga puti walang alam sa totoong nangyayari sa ating bansa. Totoo bang merong crimes against humanity nangyayari sa ating bansa? Ha? Crimes against humanity siguro yung ibang bansa na wala ng korte. Nagsila-sila na nagpapatayan. Pero sa atin dito, my God, yung war on drugs, wala bang pulis na namatay? Kaya daming pulis na namatay doon. Wala bang pulis na sugatan? Hindi ko sinasabi na walang pulis na nag-abuso. Merong pulis na nag-abuso. Kaya nga, papailan natin ang kaso. Yung mga yan. Pero bakit? Doon nila dinala. May malaking plano ito sila. Napakalaking plano nila kung paano nila gagawin para makuha ang poder ng ating gobyerno. Mga kaibigan, mga kababayan, sabi ni Pangulong Duterte, nung siya ay napili na Pangulo, sabi niya sa akin, Bato, iisang bisis lang ako magiging Pangulo, hindi na mauulit. At ikaw,
isang bisis ka lang rin magiging chief PNP. Ako hindi nangarap na magiging presidente. Ikaw hindi ka nangangarap na magiging chief PNP. Ang pangarap ko lang noon na mag one-star general. Pero pinili niya ako maging chief PNP. Sabi niya, alam mo ba kung bakit? Hindi natin ito kagustuhan. Ito kay kagustuhan ng poong may kapal. Dahil mayroon siyang misyon na ibibigay sa atin. At yung misyon na yan yung labanan natin ang kriminalidad at illegal na droga. Bakit kami nag-launch ng war on drugs? Nag-wage kami ng war on drugs. Hindi para kami yumaman. Nag-wage kami ng war on drugs. Hindi para kami magkapera. Ginawa namin yung war on drugs para masalba ang kinabukasan ng ating mga kabataan dyan sa illegal na droga. At ang isa pang rason, bakit namin ginawa yon? Ginawa namin yon dahil muntik-muntik ka ng magiging narco-state ang Pilipinas. Meron na tayong mga lugar na kinukontrol na ng mga drug lord. Sila na ang nagde-decide kung sino ang magiging gobernador, sino maging congressman, maging mayor, maging konsehal sa kanilang lugar. Dahil sa kanilang napakalaking pera, galing sa illegal na droga, kayang-kaya na nilang bilihin ang lahat. Bilihin ang mga judges, bilihin ang mga piskal, bilihin ang mga pulis, bilihin ang mga nakaupo sa gobyerno. Kayang-kaya lang bayaran. Dahil napakarami ng kanilang pera. Muntik-muntikan na tayo maging narco-state. Papayag ba kayo na yung day-to-day affairs ng ating buhay, ng ating gobyerno, ay pinapatakbo ng mga drug syndicates? Papayag kayo niyan? Kaya sabi ni Pangulong Duterte, upakan natin ito ba to? Huwag natin ito pabayaan. Trabahuin natin ito. Dahil kawawa ang Pilipinas pag hindi natin ito gawin. Pagkatapos namin ginawa, anong isinuklit natin sa kanya? Yun, binyahe siya sa dahig. Kaya mga kaibigan ko, ako'y nakikiusap sa inyo na sana, suportahan natin ang Duterte. Itong 10 politiko na ito, na gustong maging politiko, mga baguhan ito. Jamie Bundok, Senator Bongo, J.B. Hinlo, sunod. Ito, ating kaibigan, Atty. Raul Lambino, napakagaling na abogado. Congressman Rodante Marcoleta, kailangan natin sa Senado yan. Pastor Apollo Kibuloy, marami na yung resibo kung bakit dapat natin siyang iboto. Atty. Vic Rodriguez, Philip Salvador, at Doc Marites Mata. Sana suportahan ninyo ito. Suportahan natin yung Duterte. At munti ko na nakalimutan, Bato de la Rosa para idagdag ninyo. Munti ko na makalimutan. Yun lang ang aking pakiusap sa inyo. Sana, huwag niyo kalimutan suportahan kami. Itong mga tao na ito, ako, promise ko sa inyo, pag nakalusot yung 10 na yan, itong mga tao na ito, hindi ito marunong magmaniobra, magmagic-magic sa ating national budget. Ako mismo, ibabantay nito sa mga tao na ito. Hindi ito marunong gagalaw sa pera ng gobyerno. Yung iba dyan, masyado lang marunong. Kung sa Bisaya pa, maro na masyado. Kaya itong mga ito, kasamahan ko, malinis po itong mga tao na ito. Gusto lang magserbisyo. Yun lang po ang aking pakiusap. At sana, tulungan nyo kaming magdasal. Magdasal tayo na sana matapos na yung kaso ni Pangulong Duterte at maibalik na siya dito sa ating bansa. At sana ibigyan siya na pong may kapal na magandang pangangatawan, magandang health para kanyang malusutan itong mga pagsubok na kanyang kinakaharap ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa akin. Magandang gabi sa ating lahat. Thank you. Dobledos! Panatangan at dinudungisan nila ako. Ganyan sila katakot. Pero sino ba ang totoo sa serbisyo at may dedikasyong magsilbi? Ikaw,
Senator Bato de la Rosa, ang patuloy na sumusugpo sa illegal na droga. Ito, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ito, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipinas. Matibay ang bato, hindi matitibag ang bato. At mission kong pangalagaan ang buhay niyo. Gusto kong ligtas kayo. Taga niyo sa bato. Yes, sir, sa Senado.